magdi-discuss tayo. Tapos mamaya pupuntahan mo yung tabernacle, ha? Okay. Sa Hebrew chapter 10, yeah. Sige nga sis, para kuhan ko lang. Pag-usapan natin dito yung mga type in shadow. Kasi ang mahalaga natin maintindihan yung type in shadow. Pag sinabing type in shadow, yan ay anino. Ilagay mo muna sis yung Galatians chapter 3 verse 24. Ganito ang statement. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 24, sabi ni Pablo, okay. Kinikwento niya ito yung, regarding kasi ito doon sa lumang tipan. Kaya sabi niya, sa verse 23, ngunit bago dumating, puntahan muna natin siguro yung 21. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos. Huwag nawang mangyari. Sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kautusan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, bago tayo magkaroon ng pananampalataya, sabi dito, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos. So, in the Old Testament, lahat ng tao, Israelites, kung ano ang kautusan na ibinigay ng Diyos, yun ang kanilang susundin. Okay. At yung mga ginagawa nila doon, katulad ng mga paghahandog nila, sin offering, burnt offering, lahat ito ay tumutukoy sa isang bagay na darating. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sabi ng verse 24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So the law is our schoolmaster. Yung kautusan ang nagtuturo sa atin. Kung sabi niya, ito'y nagtuturo sa atin upang tayo ay makarating kay Kristo. Meaning, para maunawaan natin si Kristo. Sa Old Testament, maraming mga kautusan. Type in shadow, halimbawa yung Arko ni Noah. Yun ay type in shadow o tipo at anino ng ating Panginoon Kristo. Kaya may question ka, sis, na may batong sumusunod sa Israel. At yung batong yun na kanilang pinalo, ang sabi ni Pablo, yun ay si Kristo. So, yan ay hindi naman si Kristo mismo yung bato na yon. Yung batong pinalo din sa bundok ng Meriba ay tumutukoy lamang ng tipo at anino ng isang bagay na darating. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kailan pinalo si Kristo? Nang siya po ay ipako sa krus. Yun yung pagpalo sa Kanya. At isang beses lang kailangang paluin ni Moises ang bato at magsasalita na siya. Ngayon, sa spiritual naman, 2 beses nating pinapalo. Kung magaganap sa atin ang Hebrew chapter 6, verse 6, ang sabi riyan, na ilalagay niyong muli sa hayag na kahiyan si Kristo, na ipapako niyong muli. So, ang buhay natin pala, Hebrew 6:6. Ang buhay natin, kung hindi tayo lalakad ayon sa salita ng Panginoon, sabi riyan, tayo ay mahihiwalay sa Diyos, na ilalagay muli natin sa hayag na kahihiyan si Kristo. Meaning,
na ipapako muli natin si Kristo sa isang hayag na kahiyan. Di ba sabi nila, yan ba yung Kristiyano? So si Kristo yung naiipako muli. Yan ang ibig sabihin. So lahat ng mga tipo at anino na ito ay isang tumutukoy lahat kay Kristo. Yung arko ni Noah ay si Kristo ang tinutukoy nun. At yung mga kambing o baka na pinapatay doon at yung dugo ay iniwiniwisik upang ang kanilang kasalanan ay pansamantalang mapawi, yan lahat ay tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Lahat yan. Yung pinaslang na hayop sa panahon ni Adan, after nang sila ay mahulog sa kasalanan at dinamitan sila, yan ay tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Kasi nang pinatay si Kristo, tayo naman ay dinamitan ng kanyang katuwiran. So, idinadamit sa ating katuwiran ang ating Panginoon Kristo. Kaya dito sa Hebrew chapter 10, sabi ng apostol na si Pablo sa verse 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. So anino lamang image, hindi ang tunay na larawan. Anino, di ba may anino ka? Yan yun. May anino itong gitara, nakikita mo, dahil may araw. So anino ng ang tinutukoy yung mga nangyari na yun ay anino lamang ng mga bagay na darating. Yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi rito, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaring makapagpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. So taon-taon, ang high priest ay papasok doon sa Holy of Holies. Ano ang gagawin ng high priest? Pagpasok ng high priest doon, meron siyang daladalang dugo. Iwiwisik niya yun doon sa arko nandun yung kabanantipan, doon sa Ark of the Covenant. Iwiwisik niya yun. Kaya nga yung kalagayan doon, lagay mo nga sis yung templo, yung sa panahon ni Moses, yung templo. So, sa panahon na yun, nasaan na ba ako? Papasok ang high priest in the Old Testament once a year. Dala siyang dugo. Asan niya? Patiin niya, sis. Hanapin mo yung may mga kwan, yung sa templo. Foundation of the wall, nandun yun. So, sabi rito, taon-taon, papasok yan, yung high priest. Ang high priest na papasok, yearly, maghahandog siya taon-taon. Taon-taon lang yon. Kasi isang beses na lang sa isang taon gagawin nila. Dati nun, araw-araw. Ang problema, yung dalawang anak ni Aaron, naghandog ng strange fire, nagalit ang Diyos. Yan. So, yan yung templo na yan. Yan yung papasukin ng high priest yearly. So, may dala siyang dugo doon. Tapos, may tali yung kanyang baywang. Kasi mamamatay siya kapag hindi nalugod ang Diyos doon sa kanyang handog. So, tatalian yung baywang niya, paano malalaman kung buhay pa yun? Meron yung kalimbang na tumutunog kada lumalakad yun. Papasok siya rin sa dakong kabanal-banalan, at kapag lumabas siya na buhay siya, ang ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung kanilang handog. So, hihipan nila ngayon yung trompeta. Pag hihip niya ng trompeta, yung libita, yung nasa ikalawang bahagi, sis, ibalik mo na yun. Bababain mo nga yan kung meron tayo dyan. Wala na bang ibang kanya sa Solomon Temple? Yan. Yan, tinan mo may hagdanan yun. Katulad din ito yun. Sa pangalawa na yan, andyan yung mga Levites na naglilingkod, hihipan nila yung trompeta. Pag hihip nila ng trompeta, maririnig ng mga nasa labas yung trompeta. So anong mangyayari? Hihipan din nila yung trompeta. Hanggang marating ang kaduluduluhang hangganan ni Israel. Yan ang purpose nun. So ano yung trompeta? Yan ay mensahe ng Panginoon. Sandali lang. Sa labas naman, yung outer court. Yung outer court, nandiyan yung burnt offering altar. So, meron dalawang compartment yung tabernacle.
Yan yung pinagawa kay Moses doon sa wilderness. So once a year, papasok yan, naghahandog yan. So, pag nilugod ang Diyos, tinanggap yung handog nila, lalabas siyang buhay. Ngayon, paglabas niya ng buhay, yun na nga, hinihipa nila yung trumpeta. Ano ibig sabihin? Palalayain ang mga alipin. Kasi sa panahon na yan, may mga alipin ding Hudyo eh. Halimbawa, hindi nakakabayad si Sister Nalin sa akin, alipin siya sa loob ng 6 na taon. At sa ika-7 taon, lalaya na siya. Ibabalik ko na yung mga nakuha ko sa kanya. Ganun yun. So, ganun din tayo. Kaya, bawat dispensation at sa ating huling panahon, yung ika-7 iglesia, yan yung grand celebration. Ito yung paglaya natin. Ito yung ganap na paglaya natin. So, bago tayo makalaya, pag-usapan natin ngayon, ano yung mga gagawin natin para tayo makalaya riyan. Kasi yan ay tipo at anino eh. So, sabi riyan, verse 2 ng Hebrew chapter 10, sa ibang paraan na hindi kaya baga nagsipaglikat sila sa paghahandog, sapagkat ang nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi sana nagkaroon pa ng budhi ng kasalanan. So nilinis na sila, pero bakit nagkakaroon pa rin sila ng kasalanan? Ngunit, sa mga haing yaong ginagawa ang pagpaalaala sa mga kasalanan taon-taon, hindi pala nawawala yung kasalanan nila. Pansamantala lamang napapawi ang galit ng Diyos sa bayang Israel. Yung dugo ng kambing, dugo ng baka yun, hindi yun kayang makapagpaalis ng kasalanan. Pero yun ay nagpapahupa ng galit ng Diyos sa bayang Israel. Pansamantala lamang yan. Kaya sa verse 2, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Tipo at anino lamang yan. Ginagawa lang nilang ritual yun. Practice lang nila yun. Pero hindi talaga naaalis ang kasalanan nila. Kaya nga taon-taon na ginagawa nila yun. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa ating Panginoong Jesucristo tumutuko yan. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Na magkagayoy, sinabi ko, narito ako'y pumaparito sa balumbon ng mga aklat na susulat sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. So si Kristo pala, yung balumbon ng aklat na yan, yun yung mga nakasulat in the Old Testament. Siya pala yung type and shadow, siya yung tipo at anino. At yun ang magtuturo sa atin, patungo, papunta sa Diyos. Type kay Kristo. The law is our schoolmaster that bring it unto Christ. Yang mga kautusan na yan in the Old Testament. Si Kristo yung siya yung nasa balumbon ng aklat. Sa Salmo, actually, kinote ni Kristo yan ni Pablo So si Kristo, nakasulat na before the foundation of the world. Sa panahon ng Old Testament, hindi nila naintindihan na si Kristo ang katuparan ng Mesiyas. Siya yung katuparan ng handog ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa John chapter 5 verse 39, saliksikin niyo ang mga kasulatan kung inaakala niyo kayo ay may buhay na walang hanggan, sapagkat ito ang magpapatotoo tungkol sa akin. Anong kasulatan ang binabanggit dyan? Old Testament. Yung Torah na isinulat ni Moses. Nagkaroon sila ng interpretation dyan. Kaya nagkaroon ng mga Talmud, nagkaroon ng mga tinatawag na Tanakh. May mga interpretation na rin sila, mga kapatid. So, ang tinutukoy ni Kristo, yung isinulat ni Moses, yung type and shadow na yan, ako yun. Ako yung nasa balumbon ng mga aklat upang gawin ko ang kalooban ng Diyos. Nasaan na tayo? Verse 8. Hebrew chapter 10, verse 8. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalugdan. Mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan, hindi nalugod ang Diyos dyan. Saka sinabi niya, narito ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Alin ang inalis ni Kristo? Yung law. Papasok na ngayon yung grace. Yung panahon ng dispensation ng biyaya.
Sa kaluubang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Isang beses lang maghahandog si Kristo. Magpakailanman, sabi ng Biblia, isang beses lang. Hindi na kailangang ulitin. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas na gayon ding manghain na hindi makaalis kailanpaman ng mga kasalanan. So hindi kayang alisin yung ginagawa nilang paghahandog, hindi yan nakapag-aalis. Ngunit siya na makapaghandog na isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kaya, ang sabi riyan, sa verse 19, sabi rito muna sa 18, at kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog patungkol pa sa mga kasalanan. So, at verse 19, mga kapatid, yamang may kalayaan niyang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dati hindi kayang pasukin yun. High priest lang ang pwedeng pumasok. Pero ngayon, makakapasok na tayo. Libita lang ang pwedeng makapasok. Nasa labas yung Israel eh. Ngayon, makakapasok na tayo sa lugar na yun. Mayroon na tayong kalayaan makapasok sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Anong ibig sabihin? Makakalapit ka na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. I am the way, the truth, and the life. John 14:6. No one come to the Father but by me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya hindi ka pwedeng dumiretso sa Ama. Dadaan ka muna sa kanyang anak. Walang shortcut doon, mga kapatid. Dadaan ka sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi rito, may kalayaan na tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Makakapasok na tayo sa dakong kabanal-banal, sa dakong banal. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin. Sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay ng kanyang laman. So, pwede na tayo makapasok ngayon. Inalis na yung tabing. Wala na yung tabing. Sa Matthew chapter 27, ang mga Griego, tayo, mga Hintil, ay hindi makapasok dyan. Ano yan? Ang kautusan, ang nagiging hadlang para tayo hindi magkaroon ng ugnayan. Kasi ang kautusan, para sa mga Hudyo lamang yan. Tipan ng Diyos yan para sa bayang Israel. Yan ang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Alin yan? Circumcision of the flesh. Na sa 8 araw, kailangang tuliin ang mga lalaki. Yun ang tipan ng Diyos sa bayang Israel. Yung kautusan na yun, wala sa atin yun. Hindi natin alam yun. Kaya nga dati, hindi natin alam kung anong plano na. May Diyos tayo, pero hindi yung Diyos ng Israel. Gumawa tayo ng iba't ibang Diyos-Diyosan natin, ay pinoprosesyon natin. Dati ganun tayo. Hindi natin kilala ang tunay na Diyos. Pero after na si Kristo yung maghandog, nahapak na yung tabing na yan. Meaning, malaya na tayong makakapasok. Wala na ang kautusan ng lumang tipan. Na doon ay kinulong tayo. Yun ang sabi ng Bible. Kinulong tayo doon. Sa kautusan ng lumang tipan. Meron pa bang kautusan tayo ngayon? Meron. Kautusan ni Kristo. Law of Christ. So yan na yung ating sinusunod ngayon. Kaya ang sabi rito, sa 20, Hebrew 10:20, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing. Yun ay literal na tabing, ha? Pero dito sa binabanggit dito, ay walang ibang tabing kundi ang laman, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nang siya ay mamatay, nagkaroon na tayo ng access sa Diyos. Ang kamatayan ni Kristo ang naging dahilan upang tanggapin tayo ng ating Panginoon. Sabi ng Isaiah chapter 53, siya ay nalugod ang Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Kaya ang sakripisyo ng ating Panginoon, kailangan lagi nating
bulay-bulayin ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon. Dahil kung ganito rin lang naman ang uri ng paglilingkod natin sa Panginoon, nakakahiya sa ating Panginoon Diyos. Dahil buhay niya ang kanyang ibinigay. Dugo niya ang ipinambayad sa ating mga kasalanan. Sabi ng 21, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Sino yan? Ang ating Panginoong Kristo. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso, na lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi ay mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Dating may masamang budhi tayo. Anong sabi ni Pablo? Lumapit tayo na na may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Walang pag-aalinlangang pananampalataya. Anong sabi niya? Yung ating katawan ay kailangang mahugasan ng dalisay na tubig. Ano ba yung dalisay na tubig na ipanghuhugas sa atin? Ephesians 5:26. Yan yung ipinanghuhugas sa atin. Kasi marumi tayo espiritual eh. Ano sabi riyan? Upang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So ang ipanghuhugas pala sa atin dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pabalik na nga sis doon sa Kwan, sa dating tabernakulo. Yan. Yung dati, yung kanina pa. Yung kauna-unahan mong ipinakita. Yan. Yan yung tabernakulong pinagawa ng Diyos. Blueprint na lang yan pinagawa kay Moses. Wala na ba yung iba pang Kwan? Okay, hindi bali. Yan yung pinakang blueprint. Puntahan natin ito yon sabi ng Hebrew chapter 9. Baba tayo, Hebrew chapter 9. Ngayon, ang unang tipan din ang nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba ng Diyos at ang kanyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanlibutan. Ito, pinagawa yan kay Moses, yung kwa na yon, tabernakulo na yon. Doon sabi sa kanya, nung umakyat siya sa bundok, ipanggawa mo ako ng tabernakulo. Doon, yun ang kanilang gagawin. Maghahandog sila riyan. Araw-araw actually, naghahandog sila riyan. Pero once a year, papasok yung high priest doon sa loob. Araw-araw silang naghahandog dyan, ang mga handog na susunugin. Yung tabernakulo na yan, movable yan. Kapag yung pillar of fire ay umalsa, iaayos nila yung gamit nila. Maglalakbay sila. Magpapatuloy sila paglalakbay. Kahit pa 2:00 ng madaling araw yan. Dahil kung ikaw ay maiiwanan, mamamatay ka. Balikan mo si Sion. Yan. May pillar of fire dyan. Doon sa Holy of Holies, doon sa Ark of the Covenant, doon bumababa ang Shekinah glory of God. Pag yan ay umalsa, kailangan yung mag-pack up ng mga gamit. Kahit inaanto ka, kailangan mong maglakbay. Pag naiwanan ka ron, mapapalayo na ikaw, hindi ka na makakasunod, papatayin ka ng mga mababangis na hayop doon. Kasi yung pillar of fire at pillar of cloud, yun ang nagpo-protect sa kanila. Yung apoy, nasa unahan nila yon. Ano ibig sabihin? Pag dumating ang mensahe sa iyong kapanahunan, kailangan lalakad ka. Kaya nga, merong restoration of the bride tree. Ano nangyari sa restoration of the bride tree? Pagdating ng unang dahon na itinanim, nagkaroon ng dahon, yan ay panahon ng Lutheran. Tapos nagkaroon ng another dahon, panahon ng Calvinist, yung mga Baptist. So unti-unti namamatay yung dahon. So dapat tuloy-tuloy ang paglalakbay. Pakita mo nga sis yung kwan dyan, yung paglalakbay nila. Papakita natin yung paglalakbay. Next slide mo. Sige pa, sige. Wala dyan, Okay, sige, papakita ko lang muna. Balikan mo ulit yung atras mo ulit. Yan, yun. Isa pa. Yan yun. Nakikita nyo, movable yan, isi-set up nila yan, at nasa palibot nila nakabantay ang mga Israelites. Ganyan yun. Diyan sila magsasamba. Hindi katulad natin, konkreto itong church na ito. Konkreto ito. Hindi natin pwedeng galawin ito, hindi natin pwedeng buhatin.
Ay pag pumunta tayo ng Quezon o ng Bicol, papasanin natin to. Hindi stationary ito. Pero yan ay tipo at anino. Kasi yung templo na yan ay type natin. Tayo ay templo ng Diyos. Kaya pinapaging banal yung templo na yan. Di ba may apoy doon sa itaas? Pag tumaas na yon, ibig sabihin, maglalakbay na kayo. So pag may mensahe kang narinig, naintindihan mo, ilakad mo yung salita ng Panginoon. Hindi yung pwedeng ibukas na lang. Pag ipinangaral ang salita ng Panginoon, hindi mo pa gaanong maintindihan, unawain mo, Lord, ano po ibig sabihin nito? And then unti-unti kang humakbang dahil maiiwanan ka. Kaya ang Kristyanismo ngayon, naiwanan na. Napakalayo na. Kaya pag tayo sa end-time message, ito yung pagmamadali natin. Okay, tuloy natin. Sa verse 2 ng Hebrew chapter 9, sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una, kinaroroonan ng kandilero at ng dulang at ng mga tinapay na handog, na siyang tinatawag na dakong banal. Pakilagay sis. Slide. Yung unang slide, doon sa loob na yon, sige nga, ibaba mo, ihanapan mo pa yung medyo malalapit. Sige pa. Wala na? Isa pa. Isa pa. Malapit na yan. Yan. Nakita ninyo? Yan yung unang compartment. Yan yung holy place. Ano ang nandiyan kasangkapan? Meron diyang table of shewbread. Yan. Ano yung table of shewbread na yan? Yan yung tinapay ng mga handog. 12 yan na tinapay. 6 yan. Yan ay nagre-represent ng 12 tribo ni Israel. Sa ikapitong araw, papalitan na nila yung tinapay na yan. Bago na ulit yung tinapay na yan. Kasi yan ay yung magiging pagkain ng Levita doon sa loob ng templo. Ngayon, yung tinapay na yan, tayo rin naman ay mga Levites tayo. We are a royal priesthood. Sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 9, huwag mo nang puntahan. We are a royal priesthood. So, kailangan nating kumain. Papasok tayo dyan. Yan ay type itong church na ito. Dito, kakain ka ng tinapay. Kukuha ka ng tinapay, kakainin mo yung tinapay. Kasi 24/7 na naglilingkod yung mga Levita na yan. Table of shewbread. Ngayon, ano yan? Sa kanila ay literal na kinakain. Sa atin naman, spiritual naman ang pagkain natin. Si Kristo ngayon yung kakainin natin. Sabi ng John chapter 6, verse 61. 51 pa lang, sinasabi na niya, ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Malibang kanin niyo ako at inumin yung aking dugo, wala kayong bahagi sa akin. So, hindi nila maintindihan dahil akala nila gagawin silang vampira at saka aswang, kanibal. Pero ang sinasabi ni Kristo na kung kakainin mo ako, ibig sabihin, ipamumuhay mo ang salita ng Diyos. Si Kristo yung salita eh. Yun yung magiging pagkain mo, table of shewbread. Kakain ka ng salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Biblia, hindi lamang si tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung kumakain ka 3 beses sa isang araw, hanggang 1 linggo, kailangan mo ka rin kumain ng espiritual sa araw-araw. Or else, magiging malnourished ka at mamamatay ka espiritual. Yan ay tipo ng anino ng mga bagay na darating. Yan table of shewbread na yan. Na ang ibig sabihin ay si Kristo yung ating magiging pagkain. Ngayon, ano naman yung menorah, yung lampstand? Lampstand. Ano yung menorah na yan? Kandelabra yan. Yan ay nagsisilbing liwanag dun sa loob. Yan ang source of light. Nagbibigay ng liwanag dun sa loob. So, ano ang gagawin mo riyan? Ikaw na naglilingkod dyan, lagi mong binabantayan yan, at kung kakaunti ng langis, sasalinan mo ng langis. At itinitri mo yan para maging maliwanag yung loob. So, ganun din tayo.
Lagi mong, pag wala ka ng langis, wala ka ng kagalakan, kailangan mapuspos ka lagi ng kagalakan. Kailangan meron kang infilling of the Holy Ghost. May kasiyahan ka lagi. Kahit nahihirapan ka na sa buhay mo, masaya ka pa rin naglilingkod sa Panginoon. Kahit na may karamdaman ka na, tuloy ka pa rin, masaya ka pa rin. Kasi yung minora na yan ay type ni Kristo yan. I am the light of this world, sabi ni Kristo. Ako ang liwanag ng sanlibutan ito. Ngayon, wala na si Kristo, ikaw naman ang nagre-represent ng liwanag na yan. Ikaw ang liwanag ng sanlibutan ito. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of this world. Ikaw ang liwanag ng sanlibutan ito. Huwag mo na puntahan sis, yun na lang muna. So, ngayon, meron namang altar of incense. Ano naman yung altar of incense? Dapat ang isang Kristiyano ay marunong ng manalangin. Natututo kang manalangin. Bakit? Ang panalangin mo ang pakikipag-ugnayan niyan sa Diyos. Para ikaw ay makipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So, kailangan meron ka ng devotion time sa Panginoon. Nananalangin ka na. Kaya nga, nilalagyan ng insenso yan para maging mabango. At yung ating mga panalangin, mabangong samyong handog sa Panginoon. Ang ating mga panalangin. Kaya mahalagang, bawat mananampalataya, marunong manalangin. Paggising mo ng umaga, nananalangin ka ba? Bago ka kumain, nananalangin ka ba? At bago ka matulog, nananalangin ka rin ba? Kasi pagpapasalamat at pakikipag-ugnayan yan sa ating Panginoon Diyos, ang mga panalangin. Ay maraming Kristiyano, hindi marunong manalangin. 20 taon ng Kristiyano, hindi pa marunong manalangin. Basta na lang kakain, walang panalangin. Di ba? Kaya itinuring ni Kristo yung mga Syrophoenician woman. Sabi niya, hindi marapat ibigay ang pagkain sa aso. Kasi yung aso, kakain na lang yun. So, ay hindi naman tayo aso. Anak ng Diyos tayo. So, kailangan nating nananalangin tayo. So, yan yung 3 kasangkapan na nandiriyan. Yan, yung kulay blue, yan yung kortina naman na nagtatakip doon sa loob. In verse 3, at sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. In verse 4, na may isang gintong dambana ng kamangyan at kabanang tipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto na siyang kinaruroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana at tungkod ni Aaron na namulaklak at tapyas ng bato ng tipan. Balik. Slide. Sige, ibaba mo sis, dahil buksan mo yung blue na yun. Yun. Yan yung loob. Yung blue, yung takip yan yung kortina. Nandun yung iisa lamang ang furniture dyan. Yung kabanantipan yan. Nandyan yung tungkod ni Aaron na namulaklak. Hindi lang namulaklak, namunga pa ng almonds. Yan yun, oh. Mga kapatid, kaya may anghel na nakayuko. Kita nyo yung pagbibigay galang ng anghel doon? Kaya dito, pag nasa gawain ng Panginoon, dapat nagbibigay galang tayo sa Panginoon. Kaya yan ang sinasabi ko palagi noon pa. Pag may gawain, tigil-tigilan nyo mga paglalaro ng cellphone, paggamit ng cellphone. Focus lamang kasi mismong anghel, hindi niya makontain yung presensya ng Panginoon. Nakayuko yan. So, kaya nga, pag nandun ka sa gawain ng Panginoon, kaya sabi riyan, at sa ibabaw nito ay mga kerubim na ng kaluwalhatian na nagsisililim sa luklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin na pag-uusapan ngayon ng isa-isa. Ayan yun yung kerubim, mga kapatid. At sa ganitong paghahanda ng mga bagay na ito sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote na tinutupad ang katungkulan. Datapwat sa ikalawa, yung una na pinapasok, araw-araw yon. Datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote
minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa kamalian ng kanyang bayan. Mayroon siyang daladalang dugo para sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng kanyang bayan. Palagay mo na, sige sis, yung loob na. Balikan mo na yung loob nun, yung katulad kanina. Pero ba yan? Yan. Sa year, napasok yan. Na ipinakilala ng Espiritu Santo na hindi naihahayag ang pagpasok sa dakong kabanal-banalan, samantalang natatayo ang unang tabernakulo. Yan. Hindi talaga nila pwede yan. So, gusto kong inahanap ko lang yan. Yung isa pa. Sa verse 8, chapter 8. Yan. Okay. Verse 5, sabi riyan, na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa sangkalangitan. So, yung ipinakita kay Moses, nung ibinigay yung 10 Commandments, kasama yan. Ipinakita sa kanya na mayroong tabernakulo sa langit, kung ano yung pinakita na yon. Sabi riyan, naglilingkod sa anyo ng anino ng mga bagay sa sangkalangitan. Gaya naman ni Moses na pinagsabihan ng Diyos na malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Pinapaingatan yun. Pakibalik na sis yung slide. Ingatan mo yung paggagawa ng templo na yan. Ayan, yung high priest, magwiwisik yan ng dugo riyan. So, maingat sila riyan. Kaya buhat sa Exodus chapter 25 hanggang Exodus chapter 40, yan yung paggagawa ng mga ng kasangkapan ng templo. Mga gifted artisans ang gumawa niyan. Lahat yan ay overlaid ng ginto, nababalot ng ginto yan. Diyan sila nakaposisyon, binabantayan nila yan. Mga kapatid, yung Israel, nasa labas lang sila. Sa outer court lang sila. Sige pa sis. Yan. Sige pa. Tingnan niyo yung anghel na yun. Meron pa ba? Yan. Yun, yung Shekinah glory of God. Yung isa lamang ang kasangkapan na nandoon. Nandoon yung Ark of the Covenant. Yan. Iisa lang yan. Mga kapatid. Nandyan yung tungkod ni Aaron. Yung mana, yung unang pagkain. Ngayon, may kortina, di ba? Yan. Ayan yung kortina, di ba? Nakahara ngayon yung kortina. Kapag ikaw ay pumasok doon sa dakong kabanal-banalan, kasi yung unang labas, outer court eh. Yun ay justification. Bakit outer court? Doon sa outer court, may brazen serpent, ay may brazen, yung hugasan, may burnt offering. Type yun ng ikaw ay kailangang hugasan muna. Hugasan yung libita bago pumasok doon. At tipo yun nung bautismo sa atin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan upang tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. So justification pa lang yun. Outer court. Nasa labas ka pa lamang. Kaya ano ang nasusunod sa iyo? Yung kalikasan. Pagka may kunti kang problema, hindi ka aatin ng gawain. Kasi ang nasusunod pa, kalikasan. So wala ka pang relasyon sa Panginoon, nandun ka sa labas. Nandun ka pa lamang sa outer court. Kung ikaw ay inaring ka na pa lamang, justified ka pa lamang, wala ka pang tunay na relasyon sa Panginoon. Ngayon, ano ang kasunod yung justification? Sanctification, yung holy place. Nandun na ba ang Diyos? Nandun na ba ang presensya ng Diyos sa sanctification? Wala pa. Wala pa. Namumuhay ka pa lamang ng may kabanalan diyan. Pinamumuhay mo pa lamang ang salita ng Panginoon. Ngayon, kailangan makarating ka doon sa ikatlong bahagi ng templo, yung tinatawag na most holy place, dakong kabanal-banalan. Dahil nanduroon ang presensya ng Panginoon. Balikan mo ulit yung tabing sis ng tabernakulo. Yung kanina.
Hindi yan. Hapak na yan. Yan. May tabing. Yung isa pa, yung kanina. Yun. O tingnan mo, papasok yung kwan. May tabing, di ba? Pag ikaw ay nanduro na sa loob, ibig sabihin, ikaw ay bautismado na ng banal na Espiritu Santo. Hindi mo na makikita yung labas. Nandun ka. Kasi ang kapiling mo ay ang presensya ng Panginoon. Bautismado ka na ng banal na Espiritu Santo. May harang na. Hindi mo na nakikita ang mga bagay na nasa labas. Kung ikaw ay baptized na ng banal na Espiritu Santo, hindi mo na ininanasa ang makamundong bagay. Yung makayamanan dito. Hindi na yun ang nasa mo. Hindi na. Hindi mo na nasa yung mga papuri. Kaya nga may tabing yan. Yan ang sinisimbolo ng tabing. Ang tabing na yan ay nagsisimbolo lagi sa Diyos. Yung relasyon ng tao sa Diyos. Simula nang ang tao ay mahulog sa kasalanan, hindi na ang Diyos ay hindi na lumalapit sa tao. Meron na siyang pagitan. Lagi siyang may pagitan. Kaya yan ay tipo nun. Naalaala niyo si Kristo ay nung nasa Getsemani? Nananalangin siya? Sino ang kasama niya? 12 apostol, hindi ba? Tapos humiwalay siya doon sa 12 apostol. 3 lamang ang sumama. Si James, si Peter, at saka si John. Di ba? Tapos inantok na yung 3. Ano ang ginawa niya? Humiwalay pa siya. Nakikipag-usap na siya sa Ama. Ama, kung maaari lamang po, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Datapat ang kalooban mo po ang masunod. Ganun lagi ang Diyos. Hindi ang makikipag-deal ang Diyos sa nasa sanlibutan tayo, hindi. Kailangan, habang lumalayo ka sa sanlibutan, ikaw ay palapit ng palapit sa Diyos. Habang palayo ka ng palayo sa Diyos, palapit ng palapit ka naman sa sanlibutan. Ganun ang sitwasyon niya. So, yung dakong kabanal-banalan na yun, doon tayo dapat makapasok. Yan ang ibig sabihin, doon dapat maka-experience tayo na tayo ay mabautismuhan ng banal na Espiritu Santo. Dahil oras na ikaw ay bautismado ng banal na Espiritu, you are sealed, sabi ng Biblia, until the day of your redemption. Ephesians chapter 4, verse 30. Selyado ka na hanggang kailan? Hanggang sa panahon ng katumusan. May tata ka na. Finished product ka na. Yan ang ibig sabihin yan. Yung seal signifies ng security, kasiguraduhan mo. Di ka pwedeng galawin. Di ka makukontamina. Yan ang pinakamahalaga na maranasan natin. Silyado ka na. Pero bago ka masilyuhan, bago ka makapasok dun, yung holy place, nandun yung candelabra, yung menorah, nandun yung table of shewbread, nandyan yung altar of incense. Lahat yan ay bahagi ng sanctification process o yung holiness, pamumuhay ng may kabanalan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yun lamang ang pwedeng magpalinis sa iyo. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 12, pakilagay. Anong sabi ng Hebrew 4:12? Ang salita ng Diyos ay matalas. Hebrew. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinmang tabak na may 2 tailin. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip ng mga haka ng tao. So yung luma nating pagkatao sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hinihiwalay ang lumang pagkatao upang mailantad natin kung saan tayo create ng Diyos sa imahe at larawan ng Diyos. Kasi narumihan tayo So inaalis yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So kailangan mong, nung ikaw ay naligo, nilubog ka sa tubig, nakababad kang kalahating oras, 1 oras kang nakababad sa tubig, sandali lamang natatanggal na ang iyong dumi. Di ba? Di mo kailangan gumamit ng matitigas na brush para lang mawala yung dumi mo, yung grasa mo.
Sa oras na babad ka sa tubig, kusang nawawala ang iyong karumihan. Ganon din, kailangan nakababad ka lagi sa salita ng Panginoon. Babad ka lagi sa presensya ng Panginoon. Lumalakad ka sa salita ng Panginoon. Yan ang sabi ng 1 John chapter 1, verse 7. If we are walk in the light, because He is in the light, we have fellowship. Yan. Ngunit kung tayo ay nagsisilakad saan? Sa liwanag. Nagaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Kristo. Saan? Sa lahat ng kasalanan. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon. Dahil yan ang panlinis, yan ang tubig, ang salita ng Diyos. Kailangan mong maligo araw-araw, kailangan mo ng tubig araw-araw, dahil yan ang inumin mo, yan ang nakakapag-cleanse sa iyo. Alam mo ba, kapag kulang ka ng tubig na iniinom, magkakasakit ka. Mahirapan ang kidney mo, mahirapan ang liver mo. Hanggang ikaw ay pumalo ng 180/90 ang dugo. Kaya na itatakbo sa ospital. Kulang sa tubig, sis. Yun ang reason. So, mahalaga ang tubig. Alam niyo kung bakit gaano kahalaga ang tubig sa atin? Sa literal na tubig, 70% ng katawan natin ay tubig. 30% lamang ang laman. So, kailangan ng tubig. At lalo na ang salita ng Diyos na siyang tubig ng buhay. Kailangan natin yan. Kaya tingnan mo, sa John chapter 7, verse 37. Ano ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo nang siya'y pumasok sa sinagoga? Nang huling araw nga, ng dakilang araw ng kafiestahan. Ano yan? Feast of Tabernacles. Si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao'y nauuhaw, ay pumarito sa akin at uminom. Kaya kung naiuhaw ka, pumunta ka kay Kristo at uminom ka. Ang problema, ang Laodicea, hindi nangangailangan ng anuman, sagana siya. Yan ang problema ng Laodicean Church, yan ang problema ng panahon natin. Pero may mga anak ng Diyos na laging nauuhaw sa kanyang katuwiran. Kaya sabi ng Matthew chapter 5, mapalad ang mga taong nauuhaw sa aking katuwiran. Kaya dapat ang pagkauhaw natin, hindi yung mga bagay na sanlibutan. Ay kalimitan kahit Kristiyano, ang craving, yung panlasa, nasa mga bagay na makasanlibutan. Dapat ang pagkauhaw natin sa salita ng Panginoon. Kasi hindi mo kayang tisin pag nauuhaw ka, hindi mo kayang tisin, di ba? Dapat ganun ang ating maramdaman. Hindi natin matiis na hindi tayo mag-aaral, magbabasa ng salita ng Panginoon. Sa verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Out of the belly shall flow of the living rivers of living water. Buhat daw sa kanyang sinapupunan, daloy, aagos ang tubig ng buhay. Kaya kung ikaw ay nakatanggap ng salita ng Panginoon, anong mangyayari sa iyo? Kusa iyang lalabas, isi-share mo yan. At sa iyong pag-share ng mga salita ng Panginoon, darating ang panahon, palinaw ng palinaw ang sinishare mo. Bakit? Pag kayo'y naghukay ng balon, malabo pa yun, di ba? Pero may bukal ng tubig yun. Habang sinasalok mo na sinasalok, lumilinis na yung tubig doon. Nagiging malinaw yun. Ganon din tayo. Kaya malinaw, naiintindihan natin kapag lagi nating ang salita ng Panginoon ay pinagbubulay-bulay natin. So, yan yung balik ulit sa tabernacle. Kaya, yan yung ipinagawa sa kanila na ang layunin ng Panginoon, kung bakit meron silang ganyan, para yung kanilang pamumuhay hindi katulad ng mga taga-Ehipto. Na yung mga Ehipto, kung saan-saan na lamang naghahandog, mai-elevate yung kanilang antas ng pamumuhay. Ang buhay kasi nila, parehas na sila ng Ehipto. Puro kalaswaan, kamunduhan. Ganyan yung buhay nila. At ang gusto ng Diyos, maikuan sila. Mababago yung antas ng kanilang pamumuhay.
mga kapatid. Bakit tayo may simbahan? Bakit tayo ay nagtitiis na tayo ay nandito pag-araw ng linggo, nandito pag-araw ng midweek service, nandito pag-araw ng prayer meeting? Ano ang purpose natin? Magkita-kita lang tayo rito? Hindi. Ang layunin natin kaya tayo nandito, una, makarinig ng salita ng Panginoon para mabago yung buhay natin. Unti-unti, gradual, hindi biglaan. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng ating kahinaan. Pero doon sa kahinaan na yan, tinutugon tayo ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, mabago ang ating buhay, hindi katulad ng mga bagay na hindi katulad ng mga tao sa sanlibutan. Kaya yung naririnig nating salita, unti-unti na ipamumuhay natin yan. Mga kapatid, yan ang purpose kung ba't nandito. Pag tinanong mo yung mga, ba't ka nagsisimba? Anong layunin mo? May crush kasi ako rin sa simbahan. Ay pagka gano'n ang masabi lamang na sumisimba. Ang purpose natin para na tayo nandito, unti-unti na magkaroon tayo ng transformation. Kaya ano sabi ni Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Sigurado ako. Kaya dapat sure tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi yung basta lamang tayo naglingkod para masabi lamang na Kristiyano. Hindi. Meron tayong purpose. Meron tayong layunin. Meron tayong gustong ma-achieve kung bakit tayo ay nandirito sa ating ginagawang paglilingkod natin sa Panginoon. Madali bang maging Kristiyano, Sister Richie? Madali. Mahirap ang buhay ng Kristiyano. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga ibang pastor, masaya ang buhay ng Kristiyano. Hindi totoo yun. Mahirap ang buhay ng Kristiyano. Sinabi ni Kristo yan. Ang sino man, sabi niya, nasusunod sa akin, magpasa ng krus. Sabi niya, mag-aral kayo. At sabi ni Pablo, lahat, sabi ni Pedro, ng tatawaging Kristiyano, magbabata ng may pag-uusig. Di ba sabi ni Kristo sa mga disipulo, kung ako nga na inyong Panginoon ay pinag-usig, gayon din ang gagawin sa inyo. So, makakaranas ka talaga ng mga persecution, pag-uusig ng kaaway. Kaya nga, yung mga type-insyado na yan, in the Old Testament, yan yung naghahatid sa atin. Yan ang nagiging inspirasyon natin. Una-una, yung templo na yan, ang purpose ng Panginoon para sa Israel at ipakita doon sa heathen nation na iba ang aming paglilingkod sa Diyos. Ibang-iba katulad ng nila. Di ba sabi ni Paraon, wag na kayong umalis, diyan na lang kayo maghandog. Kaya ganun din tayo, ipinakikita natin, iba ang ating uri ng paglilingkod, pagsimba, at iba ang uri ng ating pamumuhay kumpara sa sanlibutan. Yan ang gusto. At sabi ng Biblia, tingnan mo, 2 Peter chapter 2 verse 9, tayo ay tinawag buhat sa kadiliman. Hanggang saan? Patungo saan? Sa kagilag-gilalas na kaliwanagan. Yan. 1 Peter 2:9. Yan. Datapwat kayo'y lahing hirang, isang lahing hirang. Yan tayo. Chosen generation tayo. Kung ang Israel ay chosen generation, tayo ay spiritual Israel. Chosen generation. Royal priesthood. Makaharing pagkasaserdote. Bansang banal. Holy nation. Sabi ng Ephesians 1:4, tinawag tayo sa kabanalan. Huwag mo na puntahan niyo, sis. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Tingnan mo, ha? Tinubos tayo, pag-aari tayo ng Diyos. Mga kapatid, ano ang trabaho natin? Upang inyong ipahayag ang karangalan ng tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Sinong tumawag sa atin buhat sa kadiliman? Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos. Hindi ba? Buhat tinawag tayo mula sa kadiliman. Pinabayaan ba tayo ng ating Panginoon? Bahala ka na. Tinawag na kita. Maglakbay ka na. Hindi. Hanggang saan? Sa kanyang kagilag-gilalas na kaliwanagan. Mga kapatid, doon tayo inihahatid ng Panginoon. Marvelous light. Pastor, para lang sa bayang Israel yan. Diretso mo. Huwag mong putulin.
na nang nakaraang panahon na hindi niya bayan. O, di ba? Hindi naman tayo bayan ng Diyos eh. Datapat ngayon, bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Datapat ngayon, nagsipagkamit ng awa. Kasama tayo dyan, mga kapatid. Kaya nawa ang ating paglilingkod, pagsamba natin, hindi lamang banal sa araw ng linggo. Ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Yaman, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Be ye holy in all manner of conversation. Sa lahat ng pamumuhay natin, nandyan ang kabanalan, mga kapatid. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, tayo po ay naglalakbay patungo sa lupang pangako. Pakilagay mo yung slides ng type in shadow ng redemption story. Type mo yan. Patungo sa lupang pangako bago sila umalis. Ganyan din tayo. Yan ang sinasabi kong tipo at anino ng mga bagay na darating. Kung paano ipinasulat, sabi niya, pakaingatan mo. Bawat kasangkapan doon, tayo actually yung mga kasangkapan. So makikita mo, journey, yung paglalakbay nila, buhat sa Ehipto, patungo sa Kanaan. Ngayon, saan sila galing? Sa Egypt, yung Israel. Itong ating mundong ito ay tinatawag ding spiritual Egypt. Ngayon, doon sa kanilang paglalakbay, bago sila umalis, mababasa mo yan sa Exodus chapter 12. Nagpas lang sila ng kordero at yung dugo, iwinisik nila sa hamban ng kanilang mga bahay. At sabi ng Panginoon, when I see the blood, I will pass over you. Pag nakita ko yung dugo, lalagpasan ko kayo. At yung walang dugo ron, lahat ng panganay na lalaki, buhat kay Paraon hanggang alipin at maging hayop, namatay yun nung gabi na yun. So yung dugo ang naging token o tanda nila, mga kapatid. Tinanggap nila si Kristo, dahil yung korderong pinaslang ay tipo ni Kristo, tinanggap nila si Kristo, pero nasaan sila? Nananatili pa rin sila doon sa sanlibutan, nananatili pa rin sa Ehipto. Maraming Kristiyano ang ganon, tumanggap daw kay Kristo, pero nasa sanlibutan pa rin. Pagtanggap kay Kristo, ngayon, anong gagawin mo? Kailangan mong mag-repent and be baptized, every one of you. Kaya, pagdating doon sa Red Sea, sila ngayon ay binautismuhan ni Moses. Yan. Type yan ng pag-aaring ganap or justification. Pero, nung sila ay mabautismuhan sa dagat na pula, ano ang ginawa ng Diyos? Sinubukan kaagad sila. Sa loob ng 3 araw na kanilang paglalakbay, wala silang mainom na tubig, wala silang makitang tubig. Exodus chapter 15, 22 to 25. Pakilagay mo nga sis, babasahin lang natin. Exodus 15, 22. Ayan. At pinatnubayan ni Moses ang Israel mula sa dagat na mapula, at sila'y lumabas sa ilang ng Shur, at sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakasumpong ng tubig. 3 araw ba namang uhaw na uhaw ka na eh. Anong ginawa nila? Ay galit na galit sila kay Moises. Sabi niya, Moises, inalis mo kami sa Ehipto para patayin mo kami sa uhaw? Doon, sanay na sanay siguro, may milk tea pa sila doon. Ngayon, dito, wala man lang. Kahit sa labat. Wala silang mainom.
Kaya galit sila kay Moses dyan eh. At nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila makainom ng tubig sa Mara, sapagkat mapait, kaya't ang pangalang itinawag ay Mara. Ang ibig sabihin ng Mara, kapaitan. At inupasalan ng bayan si Moses na sinasabi, anong aming iinumin? O di galit na yung mga tao kay Moses, di ba? Gagalit na sila. At sila'y dumaing sa Panginoon at pinagpakitaan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahoy at inihagis niya sa tubig at ang tubig ay tumabang. Doon inatangan niya ng palutuntunan at ng tagubilin at doon sila sinubok niya. Bago pa pala magkaroon ng mapait na tubig, may provided way na ang Diyos. May kahoy na ron, may isang punong kahoy na inihagis sa tubig. At yan ay tipo ng ating Panginoong Kristo. Bago pa tayo nahulog sa kasalanan, meron nang magliligtas sa atin, sa ating kasalanan. Bago ka pa lamang makaranas ng kagutuman, naghanda na ng pagkain ng Diyos para kakainin mo. Pero sinusubukan lang sila, ganun din sa atin, may mga pagsubok sa atin. Sinusubukan ka kung atin ka ngayong araw ng linggo. Sayang kasi yung kikitain ko eh. May overtime pa naman ito. Hindi mo alam kung ano ang nawawala. Sayang din ito eh. Libre naman ang jeep eh. Pag napuno ko ng gulay ito, bulok ito. Di ba? Pagsubok yan sa atin. Pinapa-experience sa Kanya yan. Pinaparana sa atin yan. Kung ikaw ay susunod sa Panginoon. Pag nakaranas ka ba ng kapaitan, ng mara ng buhay mo, anong gagawin mo? Magrereklamo ka ba sa Panginoon? Sa halip na magtiwala ka na ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin? Hindi ba kayo nagtataka bakit tayo mga buhay pa hanggang ngayon? Sa kabila ng kahirapan ang nararanasan natin, obligasyon ng Diyos na pakainin tayo. Pwede mong sabihin, Lord, pakainin mo ako. Yan ang obligasyon mo sa akin. Na ako ay pakainin mo. Nakasulat yan sa aklat ng Book of Matthew. Ay kung sabihin ng Diyos sa iyo, mayroon ka rin namang obligasyon sa akin. Kailangan, yung gawin mo rin yung obligasyon mo sa Panginoon. Di ba? Tingnan mo yung mga kabataan natin. Pinakain mo na, ikaw pang maghuhugas ng pinggan. Anong pakiramdam mo? Magagalit ka. Merong obligasyon tayo sa Panginoon. So, sinubukan sila ng ating Panginoon kung sila ay magiging masunurin o hindi. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang mga utos, at inyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Jehovah Rapha, that healeth all disease. Kung susunod ka lamang, sabi ng Panginoon, kung susunod ka lang, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, kagaya ng karanasan ng Ehipto. Basta't susunod ka lang. Tayo, hindi tayo nasunod, di ba? Matigas ang ulo natin eh. Oo. Ba't tayo nagkaroon ng karamdaman? Matigas ang ulo. Bawal kumain yan, mataba yan, bawal yan sa iyo, ma-high blood ka. Kunti lang, kunti lang. Kunti ng kunti, hanggang maipon. Oh. Mamukat-mukat mo, ayan na, mataas na ngayon ang kolesterol. Oh. Diba? Pag bawal, bawal. Sabi ng Bible, bawal, bawal. Kalimitan tayo, di ba? May maintenance naman. Walang visa yung maintenance. Pagka gano'n. So, tayo, kailangan lang natin ganapin ang lahat ng utos, ang lahat ng palatuntunan ng ating Panginoon. Mga kapatid. Yan. Lagay mo ulit yung slide, sis. Verse 27 muna.
At sila ay dumating si Elim, at doon mayroong 12 bukal ng tubig at 7 puno ng palma, at sila humantong doon sa tabi ng mga ilog, ng mga tubig. Pakilagay na yung slide. Yan, tingnan mo ha. Yan, Samara and then wilderness. Naglalakbay na sila sa wilderness, mga kapatid. Pagdating nila sa wilderness, merong Elim. Ano yung ilim na yan? 12 bukal, 70 puno ng palma. Sabi nila, tama na, dito na lang tayo. Manatili na lang tayo rito. Ano ang ginawa nila? Isinimento nila yung tent nila. Yung tolda nila, yung tulugan nila. So pag sinimento mo yun, hindi ka naalis, di ba? Ganito na, konkreto na. Pero ang utos sa kanila ng Diyos, bubuhatin nila yun, papasanin nila yun. Ang ginawa nila, ibinaunan nila, sinimento nila, ayaw nilang umalis. Tama na rito, may 70 puno ng palma dito. Merong 12 bukal ng tubig dito, buhay na tayo rito. Maraming ganyang Kristiyano. Tinanggap ko na siya ang aming Panginoon si Kristo, ligtas na ako. Namuhay naman ako ng kabanalan, ligtas naman ako. Maraming ganyang Kristiyano. Hindi na ninyo kailangan yung Book of Revelation na yan. Marami akong na-encounter na ganyan. Sinabihan pa nga ako sabi niya, alam mo ba, Pastor, hindi kailangan yung Book of Revelation na yan. Bakit mo nasabi? Nakakasira ng ulo yan. Yung hindi nga nagbabasa ng Book of Revelation, mas marami sira ulo Di pinabasa ko, Revelation 1:1, Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa at tumutupad ng mga nakasulat sa aklat na yon. Tumutupad ng mga hula. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Anong kwan mo riyan? Yun daw ay kwan daw yun. Yung Book of Revelation daw ay nakakatakot daw. Hindi siya nobya. Kung ikaw ay nobya ni Kristo, ang interes mong alamin yung Book of Revelation. Alam niyo kung bakit? Yan ang nobya ni Kristo. Yan ang sulat ni Kristo sa kanyang mga nobya. Love letter yan. Meron kang boyfriend sa abroad, Sister Richie. Sinusulatan ka. Sulat pa nung araw, hindi kagaya yung chat. Halimbawa si Brother David ay may girlfriend. Sinulatan siya. Anong gagawin niya sa sulat? Itambak mo lang yung sulat dyan hanggang babalik na lang siya. Hindi mo binabasa. Diba? Kailangan mong basahin. Kasi yung sulat ng inang nobya mong yun o ng nobya mong yun, yung sulat ng nobyo mong yun ay sulat ng paghahanda na ikaw ay darating ang isang araw, susunduin ka na ng iyong nobyo. Sasabihin sa iyo nung nobyo mo, nanduro sa sulat, sa mga susunod na buwan o susunod na taon, ako ay darating na upang ikaw ay aking pakasalan. Yun ang gagawin mo. Anong gagawin mo ngayon? Pakakasalan ka ngayon. Puntahan mo nga si Luke chapter 15. Papakita ko lang. Tingnan mo ha. Ito'y ikakasal na itong babaeng ito. Sige pa. Yung talento. Napin mo. Sige. Yan. Itong babaeng ito, ikakasal na. Tingnan mo ha. Ganyan tayo ha. Ikakasal na tayo. O aling babae na may 10 putol na pilak, na kung mawalan siya ng 1 putol, ay hindi baga magpapaningas ng 1 ilawan at wawalisin ang bahay hanggang hahanaping masikap hanggang ito'y masumpungan niya? Parable of the lost coin. Yung babae na yan, tayo yan. May 10 putol na pilak. Ano yung 10? Yun yung crown niya. Tiara yun. Crown yun. May 7 coins yun. Ay may 10 coins yun doon sa tiara niya. Yun yung pinakang tiara niya. Halimbawa, ganito. Anak ni Sister Richie si Sister Nalin. At mag-aasawa na si Sister Nalin. Alin yun? Ipapamana yun. Generation to generation to generation.
Yung tiara na yun, yung nakakuha na yun. Anak, iingatan mo ito, hindi mahalaga ito, pero napakahalaga para sa... Hindi mahal ito, pero pagkatao natin, dignidad natin ang nakasalalay dito. Kaya pakaingatan mo ito. Iingatan mo ngayon yun. Yung tiara na yun, na nakasuot sa iyo. Kailan mo susuotin yun? Dahil ikaw ay malapit ng ikasal, kapag lalabas ka ng bahay mo, mamamalingki ka, magsha-shopping ka, suot-suot mo yun. Ano ang ipinapakita mo? Ikaw ay malapit ng ikasal. Hindi ka na pwedeng magpaligaw kung kani-kanino pa. Meron ka na, ikaw ay taken na. Suot-suot mo ngayon yun. Naintindihan nyo? Ang problema, nawala ng isang putol ngayon. Nawala yung isang coin, pera. Anong nangyari nang mawala? Pag yan ay nawala, meaning, ganito yon, nawala yung coin, Sister Nalin. Ikaw ay nahuli sa salang pangangalo niya. Nahuli ka at ikaw ay dadalhin dun sa high priest, tatanggalan ngayon ng isang coin yon. Pagbalik ngayon nung mapapangasawa mo at yun ay ipipresent mo yun, titingnan yung kung suot-suot mo yun at kulang ng coin, sapat na yun para ikaw ay i-divorce. Ibig sabihin, nahuli ka ng pangangalo niya, kaya tinanggalan na ikaw ng coin, ng isang coin. I-divorce ka na. Pero alam niya, hindi naman siya nangalo niya, nandyan lang yun, sa loob ng bahay ko. Ano ang ginawa niya? Nagpaningas ng ilawan, wala namang fluorescent nito nun. Nagpaningas. Tapos kung mahirap pa, wala namang bintana ang mga bahay noong araw. So, winalis niya yun. Mahaba-habang panahon din siguro, Sister Richie. At makapal na yung alikabok, walang ilaw. Talagang pinagtyagaan niya, nilinis niya. Hanggang ito'y kanyang makita. Pag ikaw ay nawawala na, katulad ng 7 iglesia ng kapanahunan, iniwan yung unang pag-ibig, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lamang? Ang sabi ng Panginoon, mayroon akong laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Magsisi ka nga at gawin mo ang iyong unang mga gawa. So kung wala ka ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan hanapin mo. Kailangan maipanumbalik mo yung kagalakan mo sa paglilingkod sa Panginoon. Or else, pagbalik ng ating Panginoon, malahininga ka, isusuka ka ng ating Panginoon. Yan yung crown. Pag nawawala na yung crown na yan, the fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering. Di ba? Paano kung ang isa dyan ay nawala? Hindi ka pakakasalan. Anong ginawa niya? Sinikap niyang maibalik yun. Nilinis niya. Nilinis niya yung bahay. Nilinis niya yung pagkatao niya. Verse 9, at pagkasumpong niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin. Makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Kaya sabi ni David, create in me a clean heart, O God. Sabi niya, wag mong alisin sa akin ang inyong santong espiritu. Create in me a clean heart, O God, and restore unto me the joy of my salvation. Ipanumbalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Hindi naman nawawala yung kaligtasan, kung ligtas ka eh. Pero mawawala yung kagalakan mo. At sabi ni David, ipanumbalik mo sa akin. Kaya kung yung mga anghel, sabi riyan, ang mga anghel ay tuwang-tuwa sa harapan ng Diyos doon sa isang taong makasalanang nagsisisi. Nagsisi siya, makasalanan siya kasi nawala napabayaan niya. So kailangan mo magsisi. Tinatamad ka ng umatid ng gawain, magsisi ka. Napapabayaan mo yun, sabi ng Biblia, magsisi ka nga. Kung hindi, paririyan ako at aalisin ko ang kandilero sa kanyang kinalalagyan. Di ba yan? Sabi sa Ephesian Church pa lamang. At tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang tanong, binabasa ba natin ang kanyang mga sulat? Hindi lang ang Book of Revelation.
Maraming Kristiyano. Pastor, hindi naman nagtuturo ng Book of Revelation pastor namin. Magsumikap ka. Nga lang talaga, ang problema, may mga pastor din na hindi tumatalakay ng Book of Revelation. Napaka-mahalaga yan sa Bible. Yan ang capstone ng Bible. Love letter ni Kristo yan para sa kanyang nobya. Sino may sabi niyan? Ang propeta ng Diyos sa ating panahon. Ilan sa atin ang nakakaalam ng 7 iglesia ng kapanahunan na nakakaunawa? Ilan sa atin ang nakakaunawa ng 7 tatak? Baka doon pa lang sa 4 na kabayo pa lamang ay hindi na natin may ayos. Di ba? Yan ay paghahanda sa atin. So, kailangan nating maghanda. Kailangan babasahin mo yung sulat. Pag may text nga lang sa'yo, may inaabangan kang text, tagal naman mag-reply nito. Naiinip ka na Di ba? So, dapat ganun, kung ano ang kagalakan natin sa sanlibutan, mapalitan ng kagalakan sa Panginoon. Ngayon, nananalangin ka, hindi ka dinirinig ng Panginoon, tinuturuan tayo ng patient ng Panginoon. Pagtitiis. Dahil yun ang sinabi ni Santiago, nagbubunga ng pagtitiis ang ating pananampalataya. Dahil hindi naman tayo pwedeng lumapit sa Diyos nang walang pananampalataya. So, kailangan natin, meron tayong kaakibat natin lagi ay pananampalataya. Kaya, huling bahagi ulit, sis. Yung tabernakulo, balikan mo nga ulit. Tabernakulo. Yung pinakang magandang kwan. Yan yung nahati na yung pinakang magandang picture ng tabernacle. Yung buo. Nasaan yung buo riyan? Wala na? Sige nga yan, pwede na siguro yan. Alam niyo ang sukat niyan? Yung kanina, yun yung movable. Ngayon, sige nga, yung movable muna sis. Ang original. Yan. Yung ginawa ni na Moses. Yan, yung ginawa ni na Moses, habang sila naglalakbay sa loob ng 4 na pung taon, yung kanina sis. Yung tabernacle. Hindi, yung una pa. Wala. Kauna-unahan. Hindi yan. Yung panahon pa ni Moses. Yan. Okay. Yan yung ginawa ni na Moses. Dala-dala nila yan patungo sa... Nakarating sila ng Israel. Dala-dala nila yan. Sa Kanaan, I mean. Narating nila yan, dala-dala nila yan. Tapos dumating ang panahon, diyan sila naghahandog. Tapos hanggang dumating ang panahon na yung kabanang-tipan na yan ay nawala pa sa kanila. Naagaw yan. Yung kabanang-tipan na yan. Na ang high priest nila dyan, si Eli. Nawala yan. Tapos, ay panumbalik ulit ni na David. Tapos sabi ni David, igagawa ko ng templo ang Panginoon. Mahabang panahon na bago na itayo yung templo. Yun na sis yung Solomon Temple. Pakilagay mo. Yan na yung Solomon Temple. Hindi si David ang nagtayo. Pero ang nagplanong magtayo si Solomon, si David. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ikaw Solomon, hindi ikaw David. Maraming dugo ang dumaan sa iyong kamay. Yung anak mo ang gagawin yan, si Solomon. Ang Diyos ang nag-prepare ng lahat-lahat. Ang nagtayo ng spiritual temple, ang kanyang anak.
ang Ama ang nag-provide. Katulad ni David, lahat ng mga kasangkapan, si David ang nag-provide. Pero ang nagtayo, yung kanyang anak. Ganon din sa atin, sa spiritual. Napakaganda niyang templo na yan. Kaya lang nasira nga yung templo na yan. Napabayaan yan. Parang tayo rin, na dating templo ng Diyos, pero nahulog sa kasalanan ng ating magulang. Kaya tayo ay nasira. At ngayon ibinabangon tayo bilang isang templong buhay ng ating Panginoon. Habang ginagawa tayo, iba-ibang kasangkapan, mga kapatid, bahagi ka ng templo na yan. Ilalagay ka dyan kung saan ka dapat mailagay. Pero may proseso. Kaya nga, sabi, pakaingatan mo, sabi kay Moses, sa Hebrews chapter 8, verse 5, pakaingatan mo na kung paano yung ipinakita ko sa iyo, yung tabernakulo sa sangkalangitan, ganun mo gagawin yan, sabi niya. Wala kang babaguhin doon. Kaya yan ay, yung ipinakita na yun, doon sa bundok ng Sinai, nung siya ay nag-fasting ng 40 days, nung ipinakita yan, kung ano yung nakita, yun ang gagawin niya. Kaya yung ating kaligtasan na dadaan sa 3 stages of grace, yun ang ginagawa natin. Pag-aaring ganap, pamumuhay na may kabanalan, at bautismo ng banal na Espiritu, and then ang kasunod ay ang pagkupkup. Diyan tayo dinadaan, diyan tayo dinadala ng Panginoon. Patungo sa kasaklalan. Kaya, kung tayo ay nakakaranas pa ng mga panlalamig sa paglilingkod sa Panginoon, tayo ay manalangin. Baka nawawala na yung crown natin, nababawasan na ng crown. At biglang dumating ang ating Panginoon, ay hindi tayo mapapakasalan kapag wala yung crown na yun. Okay? So, tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan po sa mensaheng aming tinalakay sa gabing ito. Maaring sa iba ay maraming beses na rin naririnig, Panginoon, subalit sa iba ay hindi pa lubos na naintindihan. Kaya kayo po ang magpaunawa sa kanila ng mga type-insyado na ito ng tabernakulo na ipinagawa kay Moses. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Itinataas namin ang gawain namin sa araw ng linggo, Panginoon. Patuloy na mangusap kayo, dalhin nyo ang inyong mensahe sa pamamagitan ng bibig ng inyong maliit na lingkod, Panginoon. Ianuin nyo ang aming music ministry, Panginoon, at patuloy na magpadala kayo ng mga mananamba sa Espiritu at katotohanan at mga kabataan na ang buhay nila ay i-dedicate nila para sa pagbibigay ng masasayang awitin, Panginoon. Idinadalangin namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman sa araw pong ito. Lord, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman, Panginoon. Si Sister Christy ay nakaranas ng pagtaas ng kanyang dugo at na-diagnose pa yata, Panginoon, ng diabetes. Lord, walang imposible sa inyo. Lord God, ang gusto lang nyo ay lumapit po kami. At aming itinataas, Panginoon, ang aming kapatid na siya ay maging mainit sa paglilingkod habang hinihintay namin ang pagbabalik ng aming Panginoon sa Kristo. Dalangin namin, O Diyos, sa mga lahat pa naming pupuntahan, ang aming mga anak, itinataas namin sa inyo, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po. Pagpalain niyo ang gabing ito sa aming pansamantalang pagtatapos at paghiwa-hiwalay. Hanggang sa muli na aming pagkikita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen.